Hello po mga ka-subscriber, good morning po sa inyo. No? Nandito naman po tayo sa ating video sa YouTube channel ko mga ka-subscriber. Mag-ano po tayo mag-update at magandang umaga po sa inyong lahat. Marami po salamat sa mga viewers ko, mga ka-subscriber ko. Dahil kung hindi sa kanila, hindi po tayo makaabot na ngayon pa ang subscriber natin 800 plus na po, 866 na yata. Malapit na tayo mag 1K po mga ka-subscribe. Bago po ang lahat, mag-subscribe muna tayo, mag-support sa aking YouTube channel para ma-monetize na tayo ni YouTube, para makuha na natin yung 4,000 minutes views po mga ka-subscriber. Kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo makarating sa 866 na tayo. Marami pong salamat. 100 plus na lang po ang bubuhuin natin para ma 1K subscriber na tayo. Mag-suporta po kayo. Walang sawang mag-suporta po sa aking YouTube channel. Ang ano lang po natin i-update ngayon po sa ating channel is sa ating bansa Pilipinas na si Ontiveros po. Senator Ontiveros, talagang hindi na niya nakayanan sa sarili niya. Sobrang ano na siya, sobrang nadiin na talaga siya. Amak po mga ka-subscriber, lumapit ka agad siya sa NBI. Pinangunahan ka agad niya yung NBI. At saka yung mga vlogger na nagre-react lang sa mga video, sa mga mainstream media, sa social media po. Alam niyo po mga ka-subscriber, hindi dapat yan may social media, mainstream media po, kung walang lumutang na investigasyon na si Rene alias Rene. Alam naman po natin noon pa man po si alias Rene, iimbestigahan po nila yan sa hearing, sa Senate hearing. Mismo si Ontiveros po yun ang nag-ano sa kanya, na imbestiga, lumutang ang si Rene dahil sa mga allegation po kay Pangulong Duterte at saka QOGC. Hindi pa nila sapat, idadamay pa po sana nila si Bato at saka si Bungo. Kaso lang, ang sabi ni Rene, baka daw siya maipit dahil questioning or kwanan siya doon sa Senate. Baka mako-corner siya, makuhuli po siya. Kaya hindi. Kaya nabigyan ni Reza Ontiveros ng 1 million. Ayan po. Noon sa hearing po, lahat ng mga puro laman ang paninirang puri sa mga kibuloy, sa kingdom. Mismo sinasabi ni Rene, nakatakip pa ang mukha, talagang ang sabi nga niya, umiiyak na daw siya habang binabasa niya ang mga testify, mga allegation tungkol kay Kibuloy, sa Kingdom, sa KOGC, at pati sa mga Duterte. Kasi para hindi niya makayanan na magsisinungaling kasi nandoon na siya, kailangan niyang pera. Ngayon sa madaling sabi, hindi natin alam, napakulong na yun si Kibuloy. Ngayon na anuhan na yung sa kaso niyang
na sentensyahan na talaga siya. Pati si Tatay Digong nakulong na sa ICC sa mga pinagagawa po nila na planted na ebidensya na babayaran lang nilang isang tao para maninira ng kapwa po nila, para pabagsakin po nila. Ganon po si Ontiveros. Hindi lang niya isang business niya ginawa po. Sabi ni ni Attorney Topacio na nangyari din yan na may sumurrender sa kanyang mga tao na yun nga binayaran ni Ontiveros na pera para sirain si Pangulong Duterte noon. Hindi lang yung isa, mga 3 po yun. Ngayon po, huling-huli na po talaga siya sa mga kasinungalingan po niya. Kaya hindi na niya kayang tiisin. At tingnan mo naman sa pananalita niya, sa body language po niya, makikita talaga na parang na guilty po siya. Pero hindi lang niya pinapahalata. Pero sa mga pananalita po niya, parang gigil at natakot na po siya na yung masampahan ng kaso. Kasi po, yung si Rini kasi po, doon sa hearing na yon sa Senate hearing, siya din yun ang bumaliktad kasi gusto niyang bawiin at saka hindi na niya kaya sikmurain ang konsensya niya daw, parang hindi na niya kaya sa sarili niya sa konsensya. Yun na yung sinasabing konsensya. Kapag ang konsensya po, hindi ka na talaga patutulugin yan. Kung ilang milyon pa ang ibibigay sa iyo, basta konsensya nga ang ang usapan doon, talagang mawawala ka talaga sa ulirat. Hindi mo talaga makayanan. Kaya inano po niya yan, binawi yung sinabi niya doon sa Senate hearing. Pero siya pa rin yun, si alias Rini. Ngayon hindi na siya nagtakip ng mukha. Noong kasi sa Senate hearing, nagtakip yung mukha, yung na yan si Rini. Kasi bakit naman nagtakip kung ikaw talaga totoo na nagsasalita ng katotohanan, dapat wala kang takot. Ipakita mo yung mukha mo sa mga tao. Huwag mong takpan kasi kapag once na tinakpan yung mukha mo doon, ibig sabihin nagsisinungaling ka. Lahat ng mga mga testigo, po yun, yung fake. Ganon po yun. Hantay na lang po tayo kasi lalabas naman po yan ang katotohanan talaga. Kung sino talaga ang nagsisinungaling, si alias Rini ba or si Ontiveros. Lang po tayo, reaction video, mga pahayag na nalalaman po natin. Kasi sino naman po tayo na hindi tayo mag-upload ng video. Kasi alam na natin sa sarili na tayo is vlogger. At saka po, nakasuporta tayo sa mga DDEs. Kay Inday Sara at kay Tatay Digong. Minamahal nating former president na walang hiya nila, dinala sa dahig, kinulong, samantalang walang kaso. Ganon po yung kasaklap doon. Kung sino nagmahal sa ating bansa, siya pa ang hinuli ng ICC, samantalang walang jurisdiction. Paulit-ulit po natin yan hanggang konsensyahin sila sa mga buti nila.
Kasi kapag wala kang kasing konsensya po, is ano ka na kasi panganib ka na sa kampo ni Satanas. Kasi lahat gagawin mo ang mali, kabaloktutan. Yung tama, ang tama gawin mong baloktot. Ang mali, ginagawa mong matuwid. Yun ang kasuklam-suklam sa paningin ng karamihan. Alam naman po natin yan ngayon kasi lumalabas na po sa social media, sa mainstream media na mga na naririnig po natin na kabilaang mga balita at makilala po natin yan yung taong nagsisinungaling, yung mga planted or mga kasinungaling balita po. Maano kasi natin yan, ma-detect talaga. Kaya hantay-hantay lang po tayo kasi ano po yan yung talagang lalabas talaga ang katotohanan dyan. Kasi kay Rene po dapat protektahan po natin siya at huwag po tayong kampante, baka po maano yan, mawala bigla or ibaliktad uli ang mga testimony niya. Dapat anuhan po natin, proteksyonan siya na hindi siya mahuli. Kasi alam naman po natin na sabi nga daw nila is kinulong sa KOGC or binaliktad nila ang sistema na para maghugas kamay po sila. Inano nila sa mga KOGC, Kibuloy na kinulong daw or nasa likod daw ang mga KOGC sa likod ni Rene o binayaran ng malaking pera para bumaliktad. Hindi naman po. Ang tao na nga po, ang bata na po ang nagsasabi, naglalahad na hindi siya binayaran ni Kibuloy, hindi siya kinulong sa KOGC, sa kung ano-ano pa man. Ang last niya is 2019 yata yun. Or hindi natin basta doon mga 2019 ang huling ano niya sa KOGC doon sa Kingdom. Ngayon po mismong si Rene talaga ang nagsasabi na hindi siya kidnap ni mga KOGC, kinulong at babaliktad. Wala po kusang voluntary niya nagpahayag ng katotohanan na si Risa Ontiveros ang nasa likod niya. Marami pong salamat po mga ka-subscriber. Hanggang dito na lang ang ating video kasi nag-full storage na tayo. Marami pong salamat. Mag-ingat po tayo. Sa bandang huli, lalabas na po yung katotohanan. Bring him home now, Tatay Digong.